Hello mga ka-legit Dover Gods! Pagkalugi ng Tape Incorporated, damay ang GMA Network kung saan ito po ang nakikita nilang pwede nilang gawin para dito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Dover Gods po natin na lagi nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Tayo magsimula, i-shoutout po muna natin si Mr. Aris Cantario. Ayan, so salamat po Mr. Aris. Ayan, magpagaling po kayo ng bongga-bongga para makabalik muli kayo sa E80 Studio. Ayun. So, ngayon pag-usapan na natin ito, no, yung ating topic for today's video kung saan ito na po talaga yung totoong ebidensya na ang GMA ramdam na po yung paghihirap or pagkalugi ng Tape Incorporated. Dahil po sa kabi-kabila ang mga issue at kabi-kabila ang mga hate, no, na nararanasan ngayon ng Tape Incorporated, nadagdagan pa yung issue na meron po itong si Paolo, no, dahil po sa pakikipaglandian niya dun sa isa sa mga host na sinasabing magmamark daw or parang ginagawa nilang dahilan para sila ipanoorin, pero sa totoo lang isa rin yun sa mga naging dahilan kung bakit lalo lumulubog, no, ang mga online viewers nito pong Tape Incorporated or Tape Bulagta. Pero alam nyo po ba na sa sunod-sunod na paglabas nila ng mga resulta ng mga rating, sinasabi nila malakas sila, matataas rating nila, pero bakit humingi sila ng tulong sa GMA? 'Di ba? Dahil kahit po nasa sa kanila na yung isa sa pinakamalaking platform po ng Original Eat Bulaga, which is yung kanilang YouTube channel, pero hindi pa rin kinakaya. Biruin po ninyo ang kanilang YouTube channel ng Eat Bulaga na ginawa po ni Miss Jenny Pere. Meron pong 5.25 million and 28,000, mga ganon. Hindi na kasi ako pumupunta dun eh. Pero kapag po may mga or umi-ere po yung kanilang Tape Bulagta, same pa rin po. Nung nagkaroon po sila ng YouTube channel, mas bumaba pa yung kanilang concurrent viewers sa Facebook, which means lumipat lang yung mga mababang views or mababang viewers nila doon po sa YouTube. Kung dati umaabot sila ng 800 pa nga, nag-800 to 1,000 sila sa Facebook, pero ngayon ang pinakamalaki po nilang views ngayon or viewers, concurrent viewers, is nasa 300 plus, tapos nagwa 1,000 po sila dito po sa kanila pong dun po sa YouTube channel na kinuha nila sa branded Eat Bulaga. So dahil po dito naglabas po ito pong isang news bites, no? Sabi niya, programang Eat Bulaga mapapanood na rin sa Kapuso Stream, GMA Network Incorporated official Facebook at YouTube pages. So ito po yung isa sa mga tulong na maibabahagi ng GMA, kasi syempre nga naman nakikita nila parang awang-awa na sila dito po sa Tape, dahil talagang as in hindi po talaga sila umaalagwa pagdating po sa online viewers, no? Talagang masasabi mo na sila yung iwan na iwan sila, samantalang 3 noontime program lang naman ang naglalaban-laban kapag po sila po ay umi-ere ng sabay-sabay, diba? So dahil po dito, yun po yung ginawa ng GMA Network. Syempre po, kapag po nakikita nila yan, madadamay pati ang network. Dahil biruin po ninyo ipagbasihan na lang natin, kasi talagang marami talagang nagalit sa GMA matapos nga umalis ang TVJ sa kanilang network. Biruin po ninyo, ilan na po ang pinataob nitong si Coco Martin. Ngayon meron na naman silang panibago na itinapat, pero wali pa din. Diba? Nagna-number 1 pa rin ang Batang Quiapo. Kaya nga sabi po nito si Mike Lopez, kahit tulungan sila ng GMA, wa-effect pa rin. Hanggang nakadikit sa kanila ang name na Eat Bulaga, lulubog at babagsak pa rin sila. So ang solusyon dyan, ibalik na nila ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga. Palitan nila ng name nila. Try nilang bilhin sa Channel 9 yung name na Chibugan na. Yun noon time show nung 90s na tumapat sa rating ng Original Eat Bulaga. Mga batang 90s, natatandaan nyo ba yan, sir?
sabi niya. So, sa dahil po dito, totoo naman yung sinasabi ni Mr. Michael Lopez, kahit ilan po or kahit ano pa pong tulong ang iabot sa kanila ng GMA. Pati po ang kanilang platform na yan. Ang masama pa nito, meron pong napipintong mas report kung gagamitin nila. Yung kasi talagang hindi sila hindi tumataas yung kanilang viewership kahit ano pong gawin nila. Kumbaga parang medyo medyo depressive, no? Or hindi, nakakalungkot na po sa part ng Tape Bulagta kasi lahat na ata ng paraan ginawa nila. Pero hanggang sa ngayon, ilang buwan na po sila. Pero yung suporta ng tao, hindi pa rin talaga binibigay. Tama po yung sinabi ni Sir Mike na mas mabuti pa na magpalit na lang sila ng pangalan. Palitan na nila totally yung pangalan nila para at least hindi sila maapektuhan. O kaya naman, baka matuwa pa sa kanila yung tao, no? Lagi naman nilang kiniklaim na number 1 sila. Pero bakit parang lahat na ata ng platform gagamitin nila? No, pati po ang GMA nakialam na at pumasok na sa eksena dahil nakikita po nila na unti-unti na para silang kandilang nalulusaw ng walang kalaban-laban. Kasi 'di ba, kung ang It's Showtime, yung kanila pong daily concurrent viewers dito po sa social media, nasa 80,000, ganyan naglalaro Talagang ang kakompetensya po ng EAT sa online views is ang It's Showtime. Samantalang ito pong Tape, hindi po talaga, kahit nasa laylayan palagi. Kaya nagtataka lang tayo, ano ang pinagkukuhanan nila ng lakas ng loob na sinasabi nilang number 1 sila sa kantarantaduhan na ratings, diba? And talagang, kumbaga, maraming nagtataka kung saan nila kinukuha yung idea na yun. Sabi ni White Lotus, malaki kasi ang problema ng Eat Bulaga at ng Tape. Wala silang viewership, not just dahil mas maganda sa kanila ang mga katapat nila, kung di dahil hate na rin sila ng maraming viewers, maraming nauuta or nauumay, di lang sa mga producer nila, pati na rin sa mga host nila. Wala na silang pag-asa, patay. No, tama po yung sinasabi ni White Lotus na yun talaga ang tunay na problema ng EB, no, ng Tape Bulagta, na wala na nga silang, kumbaga parang hindi nila nakuha yung tamang panlasa ng mga Pinoy. No, yun ang problema sa kanila. Tapos nagpapatuloy pa rin sila. Ang tanong, kung magiging effective kaya yung tulong na inabot ng GMA sa kanila, kasi lahat na ng tulong binigay 'di ba? Nasa kanila yung black timer agreement nila sa GMA. Ngayon pati yung mga platform ng GMA papagamit pa sa kanila. So lahat, kumbaga parang lahat na ng paraan ginawa ng GMA para sa kanila. Ewan na lang natin kung ano na po ang susunod na gagawin, So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.